Paano mo i-describe yung pamilya na meron ka? Masayang magulo. Ganun. Pwede mo ipaliwanag kung paano mo nasabing masayang magulo yung pamilya mo. O dun muna tayo sa happy moments nyo as a whole family. Kwento mo. Happy moments. Ano yun eh, magulo kami lahat eh. Sa paraang masaya kami. Parang ganun. Na sumasaya kami sa sigawan. Ganun. Pang-aaway sa isa't isa. Meron ka bang moment na naalala na kung paano kayo naging masaya? Kahit isang event lang sa buhay mo. Paano mo i-describe yung saya? Halimbawa, may nag-birthday, gano'n. Yung talagang iba yung happiness na naparamdam sa inyo. Moment. Ano ba? Sa birthday. Pag magkakasama lang kami, tapos nakapagkwentuhan kami ng maayos. Tapos magsisimula na yung chismis ng mga buhay-buhay namin. Ganun. Yun, masaya kami sa ganun. Pag birthday kasi, marami kang inaasikaso. Medyo busy lahat. Ang happy moments naming pamilya, nagkukwentuhan kami. Ayun. Ano yung usually na nakapagkwentuhan mo? Yung plano, tapos hindi matutuloy. Ganun. Pag natuloy, mas masaya. Pag hindi natuloy, bawi na lang next plano. Minsan ba may mga pagkakataon na siyempre as a family, nag-aaway-away kayo, merong mga bagay na hindi na pagkakaintindihan. Sino yung usually na nakakatapat mo kapag gano'n? Kasi di ba hindi naman tayo perfect. Meron bang event sa buhay mo na nagkaroon ka ng problem with your, sa mga kapatid o kaya sa magulang? Tapat-tapat. Lahat naman sila nakakaaway ko pag di kami magkakasundo. Kumbaga kanya-kanya kaming pride eh. Kanya-kanya kaming buhay. Ano yung example? Diba, pinag-awa nyo, brick, gano'n. Diba, higaan, gano'n. Kasi tabi-tabi lang kami. Sino nauna? O kaya sa mga bagay na gustong bilhin, pag di mabili nung isa, kaya pagtalo na yung isa kasi wala namang pambili, pinipilit bumili, hindi naman importante, gano'n. Mga ganun bagay. Lahat tayo may pagsubok na nakakaharap sa buhay, tama? Hindi naman perfecto yung pamumuhay natin. Pwede mo bang i-share kung sa paanong paraan ka na sinubok ng Diyos? Yung talagang pinakamabigat na pakiramdam mo yun. Pwedeng as a whole family or pwedeng sa sarili mo. Ganun. Pwede ka bang mag-share ng isang event sa buhay mo? Sa paanong paraan ka parang pinanghinaan ng loob? Na-question mo ba si Lord? Bakit gano'n? Marami. Tumalikod ka ba sa Kanya? Sige nga, share mo nga. Maraming pagkakataon sa ganun. Like nung nag-aaral pa lang ako, pasaway kasi ako eh. Cutting, napapagalitan ng guro. Tapos yung nanay ko, nung nag-high school ako, kahit elementary, nasa guidance. Kasi pag nabubuli ako, lalaban ako, kahit umiiyak ako. Ganun. Hanggang mag-high school ako, sinusundan ako ng mga nambubuli sa akin. Nakikipagtalo pa rin ako. Mga ganun bagay. Kasi pag di ka lumaban, kawawa ka eh. Kaya binabalik-balikan ako kasi ayaw ko magpatalo, ayaw din na magpatalo, ganun. Kaya suki ng guidance nanay ko simula elementary hanggang high school. Ano yung pinakamalaking challenges na sumubok sa pamilya? Pinakamalaki. Yung nagpapago sa iyo? Teka. Kapatid ko nung nawala. Nasipag yung kapatid mo, di ba? Ano yung nagpapago sa iyo nung nawala siya sa buhay? Daming nagbago. Di lang ako. Pati pamilya ko. Paano ba siya
Bait yun. Kapal ng tissue Teka nga. Paano maging kuya? Kahit galit yun, iniisip ka nun. Kumbaga pare-pares naman kami magkakapatid. Kahit naman yung ate ko. Kahit galit, iniisip pa rin kami. Kaso nung nawala yung kapatid ko, nawala yung plano namin. Pero, simula nung mawala yung kapatid ko, lumata lahat. Matagal. Isa ba sa mga naging plano mo? Di ba kasi wala kayong sariling bahay, nabanggit mo kanina, tabi-tabi lang kayo ng tulog. Paano nyo pinagplanuhan? Naisip nyo ba or dumating sa point na nagplano kayo na, makakaano sa pagtanda natin, nakaluwag-luwag tayo, papagawa ng sariling bahay. So, di ba sa isip mo yun o ng kuya mo? Kasi di ba nabanggit mo yung kuya mo, maraming plano, tapos nung nawala siya, nawala lahat ng plano. Ano ba yung isa sa pinaka-goal talaga yung magkakapatid para sa pamilya niyo? Nung nag-asawa kasi ate ko, kumbaga may sarili na siyang buhay. Then kami ni kuya, may plano kami. Magpagawang bahay. Sabi niya sa akin, bibili siyang lupa kahit tulugan. Sabi ko, sige tulungan kita. Mag-iiba bansa ako, sabi ko sa kanya. Matagal yung plano na yun. Then, may kaibigan ako. Magko-Korea sana kami. Problema naman, nung nag-aaral kami, na-aksidente ko, namamasukan ako sa warehouse nun eh. Bago akong trabaho. Aksidente ko, akaso ko. Hindi matagal yun, inabutan ng pandemic eh. Kaya yung kuya ko, tinanong ulit ako, paano plano natin? Sabi ko, sige, tuloy lang. Hindi pwedeng sumuko. Siya, decidido na siyang bumili ng lupa. No? Nakausap na siya na papagbibilhan ng lupa. Ako naman, sabi ko, suporta ako once na makaraos ako sa problema ko. Kuya ko nakangiti lang. Sinabi lang sa akin, tapusin mo muna yung problema mo. Mahirap doon. Parang hindi ko alam kung paano tatapusin yung problema. Kasi parang pabigat na ako sa kanila eh. Pati magulang ko. Napeperwisyo ko dun sa nangyari. Kaya lahat ginawa ko. Para di ako tingnan, bababa. Kasi mahirap lang kami. Tulad yan, wala kami sariling bahay, di ba? Banggit nga, yung magulang ko, naghihintay na lang kung ano magiging buhay namin. Yung kapatid ko, nagpaplano kami para sa ikabubuti ng pamilya namin. Kaso nga lang, dumating yung panahon na nawala. Kaya nahihirapan ako. Kasi ako na lang yung kuya sa bahay. Dalawa na lang kami, kapatid ko. Kaya ayoko mabigo ulit. Kasi ang dami beses ko na naging pabigat sa bahay. Kaya hanggat maaari, pag kaya ko, ginagawa ko.
Gusto ko lang masayang buhay. Pag mahirap na wala. Kung tingnan ka ng ibang tao, parang wala kang kakayahan. Yung iba binabantayan ka. Kailan ba ito babagsak? Kailan ba ito malulugmok ulit? Kasi sa daming tinry kong paraan, napakadaming beses ako nag-fail sa buhay. Sa trabaho lang, ilang beses ako nagtatrabaho. Di pa ako tumagil ng 1 taon sa trabaho. Palipat-lipat akong trabaho. Yun yung nakagawi akong buhay. Kasi pag may nakaaway ako, lagi ako nakasagot. Pag niluno ko yung pride ko, nasisira yung araw ko. Ayoko kaya lahat ng plano, dapat go lang eh. Pag di nag-success, baguhin. Pwede mo siyang ulitin, pero pag ganun pa rin yung resulta, baguhin mo. Para masubukan mo ibang bagay. Yan, kailangan consistent ka lang. Sa lahat ng napagdaan mo, failure, success, yun muna tayo sa failure. Minsan ba, nagalit ka sa Lord o na-question mo ba siya bakit sa dami-dami tao sa mundo, ginagawa mo naman yung part mo, di ba? Um, Tawag dito, nagiging mabuting anak ka naman, nagiging mabuting kapatid ka naman, pero bakit ikaw yung nakakaranas ng ganyan? Minsan ba na-question mo siya na, bakit ako? Sa dami-daming tao, bakit ako? Nasabihan mo ba siya ng ganyan? Na-question ko siya 1 beses, 2 beses. Dahil inisip ko, ba't ako nagkakaganito? Ba't ako ganon? Naisip ko ako yung pumipili ng buhay ko eh. Kaya lahat ng pagsubok na binibigay niya sa akin, iniisip ko na lang, kaya ko to. Kasi di ka naman bibigyan ng pagsubok ng Panginoon nang di mo kaya. Ano yung pinaka-tinanong mo sa kanya nung pinwestiyon mo? Tinanong ko yung Panginoon, bakit ganito? Ba't parang nalilihis ako ng landas? Yung mga kasabayan ko, nauuna sa akin. Bakit ako naiiwanan? Then naisip ko lang na, di siguro dahil sa mga ginagawa ko, kaya nagkakaganito yung buhay ko. Nagalit ka? Galit nung una. Pero, mas nagalit ako sa sarili ko. Hindi sa Panginoon. Kaya simulat sa pool, laging dasal ko. Simula bata ako. Sana magkaroon ako ng magandang buhay at angat ng pamilya ko. Para hindi ko nararanasan yung mga nararanasan ko nung bata ako. Sa lahat ng failures mo sa buhay, sa paanong paraan ka sa tingin mo dinala ni Lord sa success? Napakinggan ba niya yung dasal mo? Ano yung isang araw gumising ka na? Kasi makikita natin na si Michael ngayon, hindi na sa Michael dati. Tama. Napoprovide mo na, nagbibigay mo na, nakapag-asawa ka na. Ano yung sa tingin mong ginawa ni Lord para sa iyo? Siguro dahil dun sa naging Sino yung nagtulak sa'yo? Para, kasi di ba, siguro dati nagsisimba ka, tama. Pero hindi kasi kung paano ka mas malapit ngayon sa kanya. Sa paanong paraan ka napalapit sa kanya? Sino yung taong naging tulad sa'yo para lumapit sa kanya? yung asawa ko ngayon, si Precious. Siya yung nagtulak sa akin lahat na, kaya mo yan, kaya ng iba yan. Siya yung nagbigay sa akin ng confidence sa sarili ko. Binuboost niya yung confidence ko para gawin ko to, gawin ko yan. Kasi takot ako eh. Takot na ako mag-fail. Sa daming failure ko nung bata ako. Natakot ako, pero yung asawa ko yung nagbigay sa akin ng boost sa sarili ko.
pwede mo bang pahapyawan ng very, very light lang? Kung paano kayo nagkakilala ni Precious? Paano mo siya kinausap? Kasi tatanungin ng mga tao, hindi pwedeng bigla nating ilabas si Precious na bulaga, ayun na yung asawa mo. Ano yan eh? Part ba na pinakamabigat na parte ng buhay mo, dumating ba siya o bago siya dumating, na-conquer mo na lahat yun? Kasi di ba nangyayari yun? Like, yung dun sa pinaka-lowest point ng buhay mo, may taong hindi mo inaasahan na dadating sa buhay mo. Tapos, yun yung mag-a-uplift sa'yo para matulungan ka. Kasi siya yung nagbigay ng lakas ng loob sa'yo. Kailan ba siya dumating? At your lowest? Or napagtagumpayan mo na yung pag dumating? Dumating siya, nasa okay pa ako eh. Pero hindi siya nawala nung nasa lowest na ako. Ganon, hindi niya ako iniwanan. Kasi nagkakilala kami niyan, okay ako. Tapos dumating nga yung isa sa pinakamabigat na pagsubok sa buhay ko. Hindi ako iniwanan. Asawa ko yan. Ano yung mga future plans mo para sa pamilya mo at saka para sa bubuing pamilya na sa tingin mo magsasucess na kasi kasama mo na si Kuya? Future plans ko, maging stable yung unang-una yung pamilya ko. Sinabi ko naman sa asawa ko yun. Hindi ko pwedeng iwanan yung pamilya ko. Although na may plano kami, pero sabi ko sa kanya, mas priority ko muna yung pamilya ko. Habang ginagawa namin yung plano namin. Kumbaga sabay, na hindi siya pwedeng iwanan yung isa. Kailangan isabay ko rin yung isa. Plano ko maging stable yung pamilya ko, then ako naman, yung sa amin naman ni Precious, para pag dumating yung mga pagkakataong medyo mahirap, hindi kami hirap na totally wala. Balik tayo doon sa nung kay Kuya ko na wala siya. Kasi ang daing plano na nauna. Makadami. Kasi wala na siya eh. Hindi mo na yun matutuloy ng kasama siya. Kung kaharap mo si Kuya mo ngayon, kung may chance, kung magbibigay si Lord ng chance, sabihin mo lahat sa Kuya mo gusto mong sabihin. Ano yung mga bagay na yun? Halimbawa, nasa harap mo siya, kausap mo siya ngayon. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Lagi ko sinasabi sa kanya pag dumadalaw ako, may kwento ako pero ang daya mo. Kasi dapat kasama kita dun sa plano. Pero ginagawa ko mag-isa. Napakahirap i-handle ng mga bagay lalo pag mag-isa ka. Mahirap mag-sacrifice pag ikaw lang mag-isa tapos wala kang kasama. Naniniwala ako sa slow process pa rin. Kasi yung kapatid ko na yun, kahit pa unti-unti laban yun. Hindi yun yung biglaan na isang click mo lang ng kamay mo. Isang snap mo lang, nandyan na. Kaya tinatatagan ko na lang kasi lagi yung sinasabi sa akin, walang instant. Kaya lagi akong pinapagalitan. Saan ang sinasabi sa akin, lagi daya mo. Kukwento ko na sa kanya kung ano yung mga nangyari sa araw ko. Kung ano yung mga nangyari ng isang buwan. Na dapat matuwa siya kasi nagagawa ko na yung nagagawa niya. Lagi ko siya hinahabol eh. Sabi ko sa kapatid ko na yun. Nung nawala siya, tsaka ako sinabi. Kaya ko naman yung ginagawa mo eh. Kaso hindi mo na lang ako makita ngayon. Siya yung inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko kasi ang sipag niya. Yung sipag ko dati, wala. Pang sa akin lang yun. Hindi para sa lahat. Kaya kuya, huwag ka lang dyan. Baka sabihin mo, patay ka na. Pinagbabantay pa kita eh. Panoorin mo lang ako. Kaya ko to. Kaya namin to. Super close kayo ng Kuya mo. Sobra.
Pag nag-away kami nun, isang buwan kami di nagpapansinan. Kahit magkatabi lang kami sa higaan. Nasa baba siya, nasa taas ako. Ano Pag yung may, aral na magbibigay mo sa kanya? Kasi sa parte ng buhay ng tao, ang pinakamahirap yung mawalan. Lalo na yung pinakamalapit sa puso mo. So, yun po yun. Naging matatag ka dun sa part na yun, kahit gusto mo, sumuko ka na, di ba? Ano uh, yung masasabi mo, pwede mo i-share sa kanila na maging lakas din ng loob? ito matagal ito sabihan ng matatanda eh. Habang nandyan, palagaan mo. Huwag mong pabayaan. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin habang nandyan yung tao. Kasi pag nawala yan, hindi na makakasagot sa'yo yan. Palagaan mo yung mahal mo sa buhay. Ayun lang. Kung kaharap mo si Lord ngayon, pero hindi ko naman sinasabi na nakaharap mo na siya. Papasok ako sa Kung sa kaharap mo gate na ni si San Lord Pedro ngayon, ah. ano yung mga hiling mo pa sa kanya? Ano yung mga gusto mo sabihin? Gusto mo ba humingi ng tawad? Magpasalamat sa lahat ng naranasan mo? Kasi naranasan mo yun kahit mahirap. Ano yung mga pwede mo sabihin? Tulad ng lagi kong pinagdarasal, simulat sa pool. Thank you Lord kasi gising ako ngayong araw. Salamat kasi walang sakit ang pamilya ko. Salamat kasi nagagawa ko lahat. Hindi dahil sa iyo, wala ako dito. Salamat sa pagtupad sa mga dasal ko. Alam ko kaya mo ko binibigyan ng pagsubok sa buhay. Kasi kaya ko yun. Kasi doon mo ako masusubukan para magawa ko lahat ng bagay na to. Sabi mo nga, consistency. Ano masasabi mo sa sarili? Salamat kasi hindi ako sumuko. Simulat sa pool, simula bata ako. Alam ng taong nakapaligid sa akin, yung mga klase ko. Kung ano ako ngayon, ganun ako nung bata. Nagtitinda. Proud ka? Proud ako. Pero mas magiging proud ako pag nakuha ko lahat. Although, hindi mo naman siya totally makukuha lahat. Pag natupad ko yung mga pangarap ko sa sarili ko, sa pamilya ko. Maging tanong. Ano gusto mo sabihin sa pamilya? Sa pamilya ko. Salamat sa inyo. Tinuruan niyo akong ano ba? Salamat sa nanay tatay ko. Lagi niyo ako pinapagalitan. Alam kong para sa akin lahat yun. Hindi niyo ako in-spoiled nung bata ako. Kailangan gumawa ako ng paraan para makuha ko yung gusto ko. Salamat sa aral na binigay ng pamilya ko sa akin. Ito last na last. Kay Precious at saka sa pamilya mo buhay mo. Kay Pres, sa pamilya ko bubuuin ko, kalma ka lang dyan. Gagawin ko lahat bago tayo tumanda. Ayokong makatandaan na yung tsaka lang ako, uy, hello. Tsaka lang ako makakapag-isip ng maayos na dapat ready. Dapat bago lahat ready ako. Kaya nga pinakasalan kita kasi ready ako. Sa lahat. I love you. Ayun lang. Love you, Precious, sa magiging anak natin.